Good morning, good afternoon, good evening mga Mars, mga Pars! Maaga na naman tayo kakayod. So, ito, ihatid ko si Mixo sa daycare at ako'y diretso sa kagubatan. Magdala lang ako ng baon kasi balak ko today 4 na buckets yung aking pipick up. Asan yung mga tupperware namin? Ay, magdala lang ako ng baon. Kasi baka 7 hours ako dun sa gubat. Dahil yung isang bucket ko nowadays ay abot na lang siya ng 1 hour and 30 minutes ko siyang pinipik. Naguguluhan na ako. Asa na yung aking mga box. Wala nang pikip. Ito, oh. Hindi. Asa na ba yun? Ito na lang. Wala na ako panahon maghanap. Asa yung mga takip. Nawala na yung aking mga baunan. Nagluto ako kahapon ng pansit. Yun yung kinain namin. So, ito lang din yung aking babaunin today. Lunch ko doon sa gubat. Nahirapan ako ngayon mag-pick. Ang kalaban ko ay yung ulan. Pangit ng summer namin ngayon. Ay, daming ulan. Tapos medyo mainit. Ulan na mainit ba? Yung singaw ng ulan, pag dito sa loob ng bahay, mainit. Tapos sa labas, basa na mainit. Ay, nako. Yo, easy haki sinot. Ayan. Si Pars na ang mag-pick up kay Mixo mamaya dahil hindi ko alam kung ano oras ako makaka-uwi. Mga 9 ako mag-start ng ilang oras ba? 1, 2, 3, 4, 5. Ayan, mga baka 7 hours ako dun sa gubat talaga kasi magpapahinga pa ako eh. Ayan, okay na itong baon ko. Pansit. Meron na tayong baon. Initin ko lang ito para naman hindi kalamig-lamig. Tapos balutin ko sa cloth na hindi malamigan. Ayan. Okay na kaya ito. Tama na ito. Magdala naman ako ng extra snacks. So, kahapon nakatatlong balde ako. Umaga pumunta ako ng mga 7:30 tapos mga 9 o'clock biglang umulan. So, nakakuha lang ako ng isang bucket talaga. Tapos mga bandang alauna na wala yung ulan. Bumalik na naman ako sa gubat. Nakauwi ako mga 4:30. Meron akong 2 bucket na bitbit. So, all in all, may 3 bucket ako kahapon. Hindi pa na kuha yung 2 box ng blueberry dahil late na namin natapos ni Pars linisan yun. 8:30 na kami natapos maglinis. So, yung mga tao tulog na. Yung mga customer ko napagod na maglabas-labas. So, ngayon na lang nila kunin. Doon lang namin nilagay sa balcony kasi malamig ngayon. Parang autumn na nga eh. Yung kulay ng mga dahon ng tanim ko, nag-iba na ang kulay, nag-yellow na kasi sa lamig. Pagkatapos ko nitong blueberry, ipasok ko na yung mga tanim ko. Baka matayche pa, hindi abot sa winter time. Mixo, soon we go na. Ano pa ba? Tubig pa pala. Kailangan natin ng madaming tubig kasi nakakauhaw. Ayan, everyday meron akong 1.5 liter na tubig para hindi ako uhawin. Daming tanong ng ating Mixo. Ito, pupunta ako ng forest. Ito yung ating lista. Ayan, another lista na naman to. Kahapon, merong nagkuha. Ayan, madaming lista. Yan yung mga order nila. May tagya 2. So, kailangan natin yan tapusin dahil meron na akong work. Back to work na naman ako nito. Tapos na yung kaligayahan sa gubat, Mars. Pero okay lang din naman dahil meron akong free time. Last year ay grabe yung
pagod ko kasi napupunta pa ako ng forest, tapos meron akong work. Kasi sayang din ang extra doon sa gubat. Isang balde ko, kumikita ako ng 45 euro. Ano yung ating pagkain. Ayan. Mainit dahil malamig sa labas. Kailangan balutin para hindi mabilis lumabig. Ayan. Kailan ba yun ha? Na may dala akong baong siopaw. Kami pala yun ni Rosalie. Meron kaming siopaw na baon. Ininit namin bago kami umalis ng bahay. Kinain namin sa gubat after 2 hours. Diyos ko, ang lamig ng siopaw. Ano yung plastic natin? Ayan. Meron naman akong biscuits doon sa bag. Just in case. Gutumin pa. Ayan. Kutsara. Ayan. Hindi na tayo magutom. May pagkain, may tubig. Sana lang talaga hindi uulan kasi grabe grabe kahapon. Lakas ng ulan. Basa ang gubat ngayon. Yung ating mixo doon, no? Ihatag ko siya doon sa daycare. Then si Pars na ang mag-pick up niyan. Alas 4. Para hindi na ako magmadali doon sa gubat to. Kailangan mo magmadali dahil may pick upin ka. Ano ba yung maingay dyan? Nag-cut pala sila ng grass. Hala. Ang aga ng autumn namin ngayon. Ulan. Samantalang yung ibang country ay sobrang init. Doon sa Gris Rodos, nag-forest fire sila kasi sobrang init. Pero hindi naman yun sa climate change. Siguro may nagsindi, nanigarilyo, tapos tinapon sa gilid-gilid. Kaya ayun, nag-start ang fire. Kaya yung government dito, pag sobrang init, bawal talaga ang mag-grill-grill sa labas kasi magsisiliparan yung apoy. Come here na anak. Easy is koto na. Come here na. Ready na tayo mag-pick ng blueberries. Balik na ako dito sa dati kong area, yung pinakauna talaga, yung malapit lang sa amin ba. 8 minutes drive. Doon kasi sa forest na nakita namin ni Rosalie. Mag-drive ako doon ng mga 15 minutes to 20 minutes galing sa bahay. Pero ang kagandahan lang doon sa kagubatan na yun ay patag siya ba, yung hindi ko kailangan maglakad-lakad. Pag park ko, andyan na, lakad lang ako ng konti doon sa dulo kung saan yung madami pang blueberry. Meron pa naman natira doon, kaya lang subukan ko muna dito sa dati kong area kung hinog na ba. Past 2 weeks kasi nagpick ako dito. Diyos ko, na high blood kami ni Pars, ang daming hilaw, tapos sumasama yung steam niya. Dito naman parang okay naman dahil chinek ko dito 2 days ago. Okay na harvestan. Kaya lang maglalakad pa tayo doon pa sa dulo kung naalala nyo po. Try ko talaga na 4 na balde yung mapick ko ngayon. Ayan Kaya lang nawo-worry ako sa panahon. Sana nga lang ganito. Wag lang yung masyadong mainit tapos yung biglang uulan. Okay na ako sa ganito. Kasi medyo malamig-lamig ba. Pag sobrang init naman, ay nako, grabe yung pawis. Kaliwat kanan. May nagpapawisan ng maraming singot. Sorry. Maglakad muna ako Nakakahingal maglakad dito habang nagsasalita kasi madaming bato. Kakarating ko pa nga lang, ako'y nauuhaw na. Inom muna ako ng tubig. Alam, maganda na talaga yung blueberry dito kasi ang lalaki na. Ito Hala, yung last punta ko dito ay maliit pa siya. Ayan. Uy, grabe yung lamok. Hindi talaga akong komportable mag sombrero ay mainit sa ulo ko.
Maglagay na lang ako ng mosquito spray para hindi tayo mapuno ng lamok paglabas dito. Mainit. Mamaya magtanggal ako ng jacket kasi mainit talaga ay. And then maglagay tayo ng music para hindi tayo kainin ng beer. Beer. Ano yan, Mars? Beer na inumin? O beer na ano? Yung kakain ng tao? Hindi, oy. Beer na kakain ng tao. Wala pa nagpick dito sa area natin ba, oh? Walang labis, walang kulang. Isang beses lang ako nagpunta dito tapos that time hilaw. Ay, sana makuha ko yung isang balde, isang oras. Para 4 na oras lang ako dito. Ayan. So, ano na. Work na tayo. Maglagay lang ako ng music. Kung nagtatanong po kayo kung wala bang ahas dito, of course, sa gubatan naman po to, meron po talagang ahas. Kaya lang, sa 7 taon ko na nagbiberry dito sa Finland, never pa talaga po ako nakakita ng ahas. Mas madami pang ahas sa labas ng gubat. Alam niyo po yung mean ko. Sa mga nakakuha po ng joke ko, alam niyo na kung anong klaseng ahas. Yung nakatalikod ka, bigla ka na lang tutuklawin ganon. Pero dito sa gubat, wala akong nakitang ahas. Yung naglakad-lakad lang ako dati sa ibang forest yon, pero hindi dito. Pero tuwing nagbiberry ako, wala talaga ako nakitang ahas ba. Yung family ko, sabi, wala bang ahas dyan? Naku, natural, meron pong ahas sa gubat, pero dito sa tuwing nagbiberry ako, wala pa po ako nakikitang ahas. Maglagay lang ako ng music para hindi ako alone dito. Pero kung hindi ako maglagay ng music, ingay lang ng mosquito at hininga ko, narinig ko dito ba. Okay pa ba tayo dyan, Mars? Okay na okay pa. Mag-lunch muna ako eh. Time check natin ay 12:00 na ng tanghali. Natapos ko na yung ano, saan ko ba kayo lagay? Natapos ko na yung 2 kong balde. 3 oras yun. Na-high blood ako dito banda kasi konti lang yung blueberry dito ba. Yung ang tagal ko makapuno sa isa kong ganito. Kasi kailangan ko maglakad-lakad. Uy, kanina medyo umuulan na konti. Sabi ko na lang, dasal ako. Ay, sana hindi to lumakas. Nawala naman siya. Sana makadalawang timba pa ako bago ako maabutan ng malakas na ulan. Pero hindi naman uulan ngayon eh. Chinek namin kanina sa weather forecast. Doon nga ako mamaya sa dulo. Mas madami doon kaysa dito. Kunti lang dito banda. Ito ginagawa ng ating pars. Tawagan ko kaya yun. Dahil ako ay kakain ng lunch. Ganito buhay pag nagberry ka. Kailangan may dala kang baon para hindi ka magutom dito ba. Tawagan ko muna si Pars. Anong pinaggagawa ng ating Pars? Pupunta dito si Pars. Pinapick up po kasi sa kanya yung 2 bucket na napick na natin. Dahil mamaya paglabas ko, hindi na ako magbalik-balik. Kasi 4 na balde yung plan natin. Kailangan niyang pick upin yung 2. Pero mamaya pa daw kasi yung buyer namin ay coming pa. Mamaya pa daw yung naantay-antay niya pa yung isa pang buyer namin. Na-pick up na yung isang box ng blueberry kahapon. Yung blueberry kaya ngayon isa na lang natira dun. Asan man yung isa nating basket? Ayan. Anuhin ko lang. Lagay ko sa isang lugar yung balde para hindi na mahirapan si Pars natin ba. Baka mawala pa siya dito sa gubat. Mawala talaga si Pars pa. Ayan yung ating isang balde. Lagay lang natin dun kung saan yung isa.
Uy, may nag-pick din pala dun, oh. Andun, oh. Si Tia, andun. Meron ding dumaan dito kanina, dalawang lalaki. With aso. Moy! Kailangan lang natin magmoy. Para naman hindi sila matakot. Ay, Mita? May appointment. Musti ko ita. Ayan. Doon yung isa, oh, si Lola. Yan, dyan lang natin ilagay. Hala. Parang delikado tayo sa apat na balde ngayon, ah. Kasi uulan, oh. Diyos ko, wag naman sana. Umpisahan ko na. Baka sakali makatatlo ako, okay na. Ay. Uwi na ako. Haggard na lola nyo. Isang balde na lang yung bit-bit ko ngayon dahil kanina nga sabi ko si Pars ay pupunta dito para kunin yung 2 balde. 3 balde yung naiuwi niya para daw hindi na ako mahirapan ba. Nakadalawang balik din siya. Kasi nung papunta siya dito, hiningal siya kahit wala siyang bit-bit. Na-realize niya na dalhin na lang niya yung 3 balde para hindi na ako mahirapan talaga ba. Kasi malayo pa yung palabas dito eh. Hindi gaya dun sa forest na nakita namin ni Rosalie. Ay yung labas ay andyan lang sa gilid. Highway kasi yun. So mabilis lang makalabas dun sa gubat. Dito kasi malayo pa. Pasok talaga siya na gubat ba. Ay, finally I did it! 4 buckets a day. Kanina yung isang balde natin, itong panglas, ang tagal mapuno. Sabi ko, bakit pinapahirapan ako ng oras, ah. Pero ay nagawa ko din siya. Ayan, oh. Uwi na tayo. Nalubat na yung aking cellphone kaka music. Dahil boring naman kasi talaga pag ako lang mag-isa and then wala akong kausap. Kaya kanina si Pars, mga 30 minutes din siya nagtambay dito. Sabi ko, maya ka na uwi. Napanis na yung laway ko. Walang kausap. So mga 30 minutes din siya nagstay kanina. Sinamahan niya ako. Naglakad-lakad lang siya. Wala din naman siyang dalang picker. Kasi ang goal niya lang talaga ay kunin yung mga na-pick ko. Nakiusap ako sa kanya na kamano umuwi. Nung uuwian mo doon, ang asawa mo andito sa gubat. Nakinig naman siya. Kaya lang nairita na dahil yung dugo niya gustong gusto ng lamok. Dami niyang kagat. Naka-jacket naman siya, nakabutas, hindi nakakalo. Kaya lang sa tenga at sa muka niya gustong gusto yung dugo niya. Pati yung akin, sabi niya, buti hindi ako kinakagat ng lamok. Inaglagay man ako ng mosquito spray. Kaya wala. Pareho kasi kami ng dugo eh. Blood O kami dalawa. Gustong gusto ng lamok. So lalabas muna ako. Hiningal na si Marie Queen nyo. Malayo pa yung aking lalakarin. At baka ako ay madulas. Basa yung daan. Ay, ang sakit ng kalikuran. Ang sarap na humiga. Si Pars na nagsundo kay Nixo eh. Anong oras na ba? Kasi kanina bago tumirik yung aking cellphone, 4:05. Lintik na ano to ay. Na lamok. Dito ang madaming lamok kaysa doon sa loob. Surrender na talaga yung aking sapatos o yung ating butas. Ayan oh. Nagisik na talaga siya oh. Wala na. Pero pwede pa to. Meron pa akong last pick. Matagal din to nakisama sa akin. 7 taon din to. Wala na. Surrender na talaga siya. Nabutas na. Si Bienan pa ang bumili nito sa akin. Yung una kong blueberry. Kasi punta ako ng forest. Nakachinelas lang. Sanay naman tayo sa atin na nakachinelas. Nung tinanong ni Pars,
si Bianan kung meron siyang extra butas. Malaki man sa akin. Kinabukasan nun, binigyan ako ni Bianan ng pambili ng butas. So, kaya iyan, nag-surrender na. Ay, ala, 4:30 na. So, uwi na tayo. Para makapagpahinga. Bukas na ako maglinis sa ating blueberry. Kami ni Pars. Laskit, ajattelin 4 valmis. No, tule. Pars is just arrived. So where you already drive? Ja, missä on se tiettyä? That maintenance of the road. Then I saw your car. Now she can. I just turn around. No, bahala si Pars sa asawa niya. Kasi nga, yung aking phone ay na lowbat. So, sabi ko kasi mga alas 4 tapos na ako. And then yung oras ay 4:30 na. And then tinatawagan niya daw ako. Hindi niya ako makontak. Kalimutan ko lang sabihin sa kanya na palubat na yung cellphone ko. And then nakita niya daw ako dun sa crossroads. So bumalik na siya. Kaya pala paglabas ko dun, hoy, anong ginagawa ko dyan sa likod? Hindi ko din napansin na siya pala yung nasa likod ko. Sorry. No worries. I forgot to message you that my phone is Low 10% maybe. low. Maybe, I hope next time you do. Sorry. I was so worried. You worried that bear hit me? Joo. No, I'm fine. Nabahala si Pars. Oi. But I have mustika. On, Venki. Yeah. Hyvä. Now, Kato, earlier it's really full. Joo. And now, because I'm Joo, walking, walking it goes down. Joo. nag-ano siya, That's what bumababa. happens. Joo. That's what happens. See, oh. It's sweet. Joo. Let's hope not so plenty of people. Ang dami kasi yung nakaano pa ba? Ay, maasim yung kain ko. Ako'y nakuyawan dito kay Pars. Hello! Moy, Aite! Si Bianan andito. Kaikki hyvin, Aite? Kaikki hyvin. Hyvä. Oletko sinä ihan kunnossa? Joo! Etkä eksynyt? Ei, kaikki hyvin! Kaikki Si Bianan andito. Mä pääsin pikkusen huttusen nesteestä eteenpäin ja autoa jo vastaan. No niin, joo. Kaikki hyvin. Luntajan niya si Mitsu. Joo. Kaikki hyvin. Se on ihan hyvä. Puhelin ako loppu. Ai. Niin, oli siellä 7 tuntia ja musiikki. Joo. Eikä ajatellut ilmoittaa mulle, että on loupa. Jos oli. Niin. Mut se oli ihan Joo. parempi varmistaa. Nimenomaan, totta kai. Jos kaikki vielä hengittää. Kun ei Hinga koskaan muna ako. tiedä, mitä saattaa. Continue po yung ating vlog today. Kasi kahapon, alam nyo naman na whole day tayo sa forest. Ay, not whole day. 7 hours tayo sa kagubatan. At pag uwi ko kahapon dito, grabe yung pagod. At pagkatapos ko mag half bath kahapon, kasi nga sobrang ano talaga yung galing ka sa forest tapos pawis, then yung amoy ay grabe, nag half bath ako diretso. Then nakigahiga ako sa kwarto, nakatulog na maaga. So hindi ko natapos yung ating vlog. So don't worry, I will continue it today. So ngayon ay lilinis kami ni Pars ng ating blueberry na na-pick kahapon kasi meron yung waiting customer. Ito yung ating box. Alam nyo po ba itong box na to? Una namin gamit ni Pars. Maybe it took us 1 hour para mas assemble namin itong box na to. Sa first, medyo mahirap siya symbol. Pero pag natutunan mo na siya, easy lang. Natawa ako kay Rosalie. Tinuruan namin siya nito kasi kumuha din siya. Mas maganda kasi basta box yung ibigay mo dun sa customer mo. So, meron siyang customer for the first time na ang ginamit niya itong box.
hirapan daw siya mag-assemble. Umabot daw siya ng 30 minutes bago niya makuha kung paano assemble yung box. Ayan. So, meron akong box dito dahil 4 na box yung nilabas ko. Dahil meron tayong 4 na balde doon na kailangan linisin. Dahil bukas ay back to work na naman ako. Tapos na yung 3 linggo kong bakasyon. Hindi pa ako handa bumalik sa work. I still want vacation. Si Pars natin, meron pa siyang siguro mga 2 weeks yan siya. Ilan ba yan siya babalik? Mga 2 weeks pa talaga yan si Pars eh. Diba? Sana all si Pars. Tapos yung iba ay nag-start pa lang mag-vacation. Tapos, back to work na. Ayan. Very easy lang talaga siya ba pag marunong ka na mag-assemble. Ayan. Si Mixo, hindi ko pinasok sa daycare ngayon dahil I miss my boy. Sabi ko kay Pars kanina, ayaw ko siya ipasok dahil nami-miss ko yung ating Mixo. Kasi nga lagi akong sa forest, and then pinapasok namin siya sa daycare. Tapos bukas back to work na. Although nagkaroon kami ng bakasyon, pero namiss ko siya. Ayun, dalawa lang muna yung aking i-ano dito, i-ready. At dito na kami sa loob maglinis ni Pars. Sa labas kasi medyo malamig na. Mixo? And then, vacuum na yung gagamitin namin ni Pars. Ayan, dahil mas easy siya. Ito po yung other way para maglinis ng blueberry. Dito ilalagay ang blueberry. And then, yung dumi niya, of course, dun sa vacuum. So, pero gagamitan ko pa din yan ng ito, oh. Yung ating strainer. Ito lang yung way na paglinis ng blueberry. Tanungin ka nga si Pars mamaya kung meron pa bang other way maglinis ng blueberry. Kasi ang pagkaalam ko, ito yung manual na isa-isahin mo talaga tapon yung hindi magandang blueberry at yung dumi niya. Tapos, vacuum. Kuha tayo dito ng blueberry sa labas. Kasi dito namin nilabas. Dito nilagay ni Pars yung ating blueberry na nakuha kahapon. Malamig-lamig na kasi di pwede sa loob dahil pag dito sa loob ay masisira siya kasi medyo mainit dito eh. Yung bahay namin, pagpasensyahan nyo na po. Hindi pa nakapaglinis si Maring Queen ninyo. But don't worry, I will clean. Alam nyo naman, basta madaming ginagawa. Yung bahay natin, hindi malinis-linis. At si Mixo, kakalinis mo pa lang, magwawala na. Rakas, is there still have other way to clean blueberry? Or this is only? These are the 2. That's the only thing I know. Yeah. Maybe, there may be, but I have no idea. Because this is what we... So, I think from the video, this... I saw also this from the video like YouTube. I searched before how to clean blueberry. Yeah. This manual and vacuum show. Yeah. Yeah. Nothing else. Yeah. I don't know, like, then someone have been built some extra thing so it won't suck so many berries inside and blah blah blah, but it's not. Yan, puno po yan. Ang kaibahan lang dito pag vacuum, ito, punong-puno to. Mamaya niyan kasi may Yeah, mga let's try extra mapupunta doon sa vacuum. So yung 6 kilos mo, 5 kilos na lang matira. Pero okay lang. At least mabilisan. Kasi yung napapasok doon, yun naman yung ano na talaga ba, hindi na magandang blueberry. Yeah. Okay, let's start the You need work. box. Yeah, I need box. Ay, ihatid na namin yung sasakyan ko doon sa maintenance. Kasi nga, di ba, nakwento ko na may sira yung ating sasakyan. So, ngayon, ihatid namin doon. Pero mamaya, kukunin din namin eh. Hindi lang namin alam gaano katagal nila maayos to. So, 2 sasakyan yung gagamitin namin. Dahil pag... Try to find a parking place just across there where we walked in. Lahila. Lähelle ovea, joo.
Jos siinä on tilaa, niin voit ajaa siinä. Okay. Okay. So, kailangan ko daw i-drive yung sasakyan mas malapit dun sa Toyota entrance. May mga importante ba dito? Wala mga importante dito. Ako lang yung importante. Charay! Ako lang importante sa buhay ni Pars. Sure. Si Mixo natin andun sa sasakyan ni Pars. Dahil nga ay iiwan natin yung ating sasakyan dun. So, pagbalik namin ng bahay, doon ako nakasakay kay Pars. Diyan lang muna yung sasakyan natin. Asan ba si Pars? Asan ba si Pars? Dito siya nag-park. So, andito pa yung susi kasi hindi ko alam kung saan to ibibigay. So, we wait you here? Joo. Mä käyn luovuttaa vaille. Okay. Dito kasi yung area ng mga sasakyan talaga. Meron ding doon Ford. Mas malaki pala yung Toyota. Ayun, mas malaki yung Toyota na shop. And then merong Sally doon or shop. Mixo! Ay, Kini! You are mad! Kini daw. Oh. Hi, Mixo! Nagpapakyut. Medyo lumubo yung muka ni Mixo ngayon. Lagi siyang kumakain eh. Na yun ang napansin namin, yung face niya ay bumibilog. Tuwing summer, tumataba. Pag winter naman, pumapayat kasi hindi masyadong kumakain. Madami pala talaga yung sasakyan dito. Ayan. Siguro yung mga yan ay i-change yan nila. Yung mga nakapark dyan. Doon. Meron kasi dito yung ibalik mo yung sasakyan tapos pag gusto mo kumuha ng bagong sasakyan ay iiwan mo lang dito. Kumbaga exchange car. Hindi ko lang alam kung meron dyan sa atin sa Pilipinas yung ipalit mo yung sasakyan mo kung saan ka bumili tapos bali ima-minus nila kung magkano ang worth ng car mo sa worth na sa price na bagong sasakyan na bilhin mo, ganun. Yung akin may plan kami dyan na exchange namin pero not yet now kasi meron kaming kontrata dyan ng 5 years bago pwede namin i-exchange ng bagong unit. Mita Mixo, what? Na-board ka na dyan? Ha? Parang may bangs matong Mixo natin. Antayin lang natin si Pars dahil uwi din kami ng bahay kasi meron pa tayong 3 buckets doon na dapat linisan. Mamaya mga alas 6 ay pick up ng mga customer yung ating blueberry dahil bukas meron na tayong work, back to work ng bilis ng 3 linggong bakasyon, 1 linggo doon naggala-gala and then 2 linggo dito sa kagubatan. Update tayo, Mixo. Naunsa naman ay akong Mixo. Ayan, 3 box na yung natapos namin ni Pars. Time check natin ay 6:30 na ng gabi. Mga alas 7 kukunin yung 2 dito. Hindi namin pinagsabay yung mga customer namin. Although, pwede na to siya pick upin, pero yung isang customer, 2 yung order niya. May nagpapakyut. Nagpapakyut ay. Model daw siya. Model yan, Mixo. Hey, don't touch it na. Makuhaan na po na og timbang. Isang customer namin, 2 yung order niya. Tapos yung isa, iba. And then yung isa ay bukas daw pipick upin. So, isa pa. And then, tayo'y matutulog na. Hindi pa ako matutulog kasi maglipit ako ng kalat sa bahay. Mikael! Don't remove any, don't eat from there na kay ang timbang yan. Every kaon mo, wala sa timbangan. Ay nako. Subuan ako.
Nakapaglinis na din. Tapos na tayo sa ating blueberry. Yung ating mga blueberry ay na-pick up na yung 3. Tapos bukas na naman yung isang blueberry na box doon. Wala sa bahay yung isang customer namin, yung minestage ni Pars. Hindi naman namin pwedeng ibigay yon sa iba kasi nag-yes na siya na kukunin niya. So, di bali na late. Basta makukuha niya. Kanina, akala namin i-injanin kami ng isang customer namin dahil ang usapan nila ni Pars alas 7 ng gabi dyan sa baba namin para ma-pick up. Diyos ko, mga 30 minutes si Pars nag-antay dun sa labas, dun sa yard namin. Hindi dumating yung may-ari ng 2 box ng blueberry. Sabi ko nga kay Pars, pag mga alas 8, hindi nag-reply yun, ibigay namin sa ibang customer. Kasi sayang din naman, hindi mag-reply. Tapos, bukas pa mag-reply, masisira yung blueberry. Kailangan, as much as possible, nasa malamig yung blueberry para hindi basta-basta masira ba. Yung isang box ng blueberry na bukas pa kukunin, andun lang sa balcony dahil sa labas ay medyo malamig-lamig na. So, kaya pa yun dun hanggang bukas. Maaga naman yun pipick upin eh. Tapos nagluto ako dito ng salpikaw. Nagkalkal ako dun kanina. Madami pa pala kaming beef doon. At ito pa yung mga nakuha natin doon kay Mr. Bean. Masarap siya. Salpikaw. Nagluto ako ng rice. Pero kumain na kasi kami eh. Ganina pag katapos namin ay nagbilis ako maglinis dito. Na high blood na ako sa kalat ng kusina namin. Tapos dito pa oh. Kalat yan lahat ni Mixo. Diyos ko. Busy yung mga magulang niya. Siya din busy. Oh. Diba yung mga stuffed toys dito na doon man yan sa higaan namin. Hindi pa ako makapag-dumpster ngayon. Pasensya na po kasi alam nyo naman ang busy ni Maring Queen ninyo sa business namin dito sa blueberry. Minsan lang naman to. Hindi to tatagal ng 1 buwan. Baka next week tapos na ako nito. Pag ako'y napagod na talaga, hindi na ako kukuha pa ng customer. Nakakapagod naman po siya. Basta matyaga ka lang po. Hindi naman siya nakakapagod. Yung first day namin ni Rosalie, kasi kami yung dalawa nagsabay doon sa kagubatan talaga. First namin doon sa nakita naming forest, yung pinuntahan namin. So kaming dalawa doon. Kinabukasan, 2 buckets lang nga yung pinick up ko doon. Diyos ko, alam niyo po yung likod ko, sobrang sakit. Ayaw ko na sanang bumalik doon. Kaya lang, mga 1 oras kong upo-upo dito, nagising na yung diwa ko. Pumunta na naman ako ng kagubatan, sobrang aga. First day lang talaga yung masakit. Yung parang nag-workout ka and then kinabukasan, sobrang sakit ng katawan natin. Same lang naman po siya. Pero pag nasanay ka na, gaya sa akin, na everyday ko talaga ginagawa yung pagpipick ng blueberry since nag-start ako nung pagbalik namin galing sa bakasyon. Yun lang yung first day na sobrang bugbog talaga yung katawan ko. Na alam mo yung parang nag-workout ka, no pain, no gain. Ganun po yung ramdam sa sakit sa likod. Pero nung everyday hanggang ngayon, hindi naman po siya masakit na yung as in bugbog na bugbog yung katawan ko. Kahapon lang kasi 4 na balde yung kinuha ko. Napagod talaga yung kamay ko sa kakahawak ng picker and then dagdag pa yung sa forest. Nakaka-antok pag uwi sa bahay. Kaya kahapon talaga. Ano oras ba akong nakarating na bahay? 4:30? So ayun, tapos take a bath, naghiga saglit, nakatulog ako doon, hinayaan na lang din ako ni Pars. Kaya yung ating vlog ay hindi talaga siya matapos-tapos at hindi ako makapag-vlog ng continue talaga gaya ng whole day kasi yung oras ko napupunta doon sa pagpipick ng blueberry. Hindi naman pwede na nag-vlog ako and then nag-vlog tapos nagpipick ng blueberry kasi matatagalan ako. Dahil isipin ko paano sasabihin sa inyo tapos instead na wala akong iniisip, may iniisip ako kasi may camera pala tapos
makalimutan ko yung ating camera, naka-on pala to. Wala din akong lagayan kung saan ko ilagay yung ating camera. Dahil time to time, naglalakad ako, naghanap ako ng saan pwede mag-pick ng blueberry. Yung nakita namin ni Rosalina forest, sobrang ganda nun dahil napakapatag niya. Yung hindi ko kailangan maglakad dito, lakad doon para maghanap ng madaming blueberry. Ano lang, upo lang ako and then ginagapang ko lang siya para mas madali yung pag-harvest ko ba. Meron yung isang area doon, kailan ba yun? I think 2 days ago. Kasi akala ko doon sa una naming pinunta, doon sa napakapatag na place, wala na kasi everyday ako doon and then merong mga tao din na ibang nangunguha. So, nasa isip ko ay baka ubos na yun. So, doon ako nagpunta sa pinakalikod na ang daming bato na kailangan ko lakarin talaga. Doon sumakit yung aking paa kasi kakalakad ko. Basta, importante lang talaga pag nag-pick ka ng blueberry, alam mo kung saan yung madaming area na mas mabilis yung pag-harvest ng blueberry. Dahil pag yung lakad ka ng lakad, yung oras mo, nahuubos lang sa paglalakad. So, ayan, umulan na naman. Ang lakas ng ulan. Wala, aga ng utong namin ngayon ba? Bakit bukas to dito? Binuksan pala to ni Pars kasi andito yung isang blueberry. Ayan o. Ayan. Malakas ang ulan pero i-close ko siguro to dahil baka mabasa yung aming balcony. Ulan. Non-stop na naman yung ulan. So, mag-i-end na po ako ng vlog. Inaantok na ako. Kailangan ko matulog ng maaga. Tapos, meron pa pala tayong liligpitin doon. Kalat ni Mixa. Pero, mabilis lang yun. Kalat lang naman yun eh. So, maraming salamat po sa walang sawa. So, walang sawang pagsuporta sa channel namin at sa mga bago pa lang po dito. Welcome po. And please don't forget to subscribe and click notification bell para po updated ka sa ating next video. If nag-enjoy naman po kayo sa ating vlog today, please like, comment, and share this video. See you po sa next one. Good night po sa inyong lahat.